Si Vladimir Putin ng Russia ay di umano'y nakipagkasundo kay Donald Trump sa Alaska na hindi hahadlangan ng Russia ang United States sa pagdakip kay Maduro ng Venezuela. Kapalit nito, di umano'y ibinibigay ng Amerika sa Russia ang Ukraine at kinikilala bilang sakop ng impluensya ng Moscow. Ganito ang ulat na inilathala ng ahensya ng Reuters kamakailan at isinulat ng pahayagan na sa kabila ng pagkatalo ni Putin sa Venezuela, sabik na naghihintay ang Moscow sa mga posibleng benepisyo mula sa paghahati ng mundo sa mga zona ng impluensya ni Pangulong Donald Trump. Dito, may ilang bahagi ng palaisipan na hindi agad tugma. Dahil ngayong araw, hayagang sinabi ni Donald Trump na ang bagong Pangulo ng Venezuela na si Delcy Rodriguez ay dapat magdeklara ng ganap na embargo sa langis laban sa lahat ng kalaban ng Estados Unidos, kabilang na ang Russia. Bukod pa rito, nanawagan si Trump na agad na alisin ang mga ahente ng Russia sa Venezuela. Hayagang tinatawanan ni Pete Hegseth, kalihim ng depensa ng Estados Unidos, ang palpak na Russian air defense nang inaresto si Maduro. Direktang sinabi ng United States State Department na eksklusibong zona ng impluensya ng Estados Unidos ang kanlurang hemispero. Ipinahayag ni Trump na bumabalik ang Estados Unidos sa Monroe Doctrine na siyang pinanghahawakan ng mga Ruso. Handang paghatian ni Trump at Vladimir Putin ang mundo, gaya ng ginawa noon ng Europa at Estados Unidos noong ika-19 na siglo. Ngunit talakayin natin ang lahat ng mga pabor at laban sa teoryang sina Putin at Trump ay di umano'y nagkasundo na ipagpalit ang Ukraine at Venezuela. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe, i-like ang episode at magkomento sa ilalim ng video. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube. Salamat sa inyong komento at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng mga balitang natatanggap namin agad. Ayon sa Reuters, sinasabing sina Vladimir Putin at Donald Trump ay maaaring nagkasundo tungkol sa paghahati ng mundo. Ang hindi pag-react ng Moscow sa pagkakahuli kay leader ng Venezuela na si Maduro ay patunay nito. Ibig sabihin, umaasa si Putin na hindi rin makikialam si Trump sa digmaan ng Russia at Ukraine. Pinaalala ng ahensya na inaresto ng United States Special Forces si Maduro 8 buwan matapos aprubahan ng Pangulong Ruso ang estratehikong pakikipagpartner sa Venezuela. Sinabi ni Trump na pansamantalang kukunin ng Estados Unidos ang kontrol sa Venezuela na may pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo. Ilang mga nasyonalista ng Rusya ang bumatikos sa pagkawala ng isang kaalyado at inihambing ang mabilis na operasyon ng Estados Unidos sa kawalan ng kakayahan ng Rusya na kontrolin ang Ukraine sa halos 4 na taon ng buong laking yugto ng digmaan. At ngayon, magbibigay ako ng sipi mula sa Reuters. Sa ibang antas, ang itinuturing ng Rusya bilang piracy at pagpapalit ng rehimen ni Trump sa likod bahay ng Estados Unidos ay mas katanggap-tanggap para sa Moscow, lalo na kung mabalaho ang Washington sa Venezuela. Isang mataas na opisyal ng Rusya ang nagsabing kung doktrina ni Monroe ni Trump ang ipinatutupad, may saklaw din ng impluensya ang Rusya. Ang tinutukoy ng pinagmulan ay ang kagustuhan ng administrasyon ni Trump na ibalik ang dominasyon ng Estados Unidos sa kanlurang hemispero at buhayin muli ang doktrina ng Monroe noong ika-19 na siglo na nagdeklara sa rehiyong ito bilang zona ng impluensya ng Washington. At dito ko gustong bigyang diin na sinusubukan ni Putin na itulak ang saklaw ng impluensya ng Rusya sa mga dating republikang Soviet sa gitnang Asya, sa Caucasus at sa Ukraine na siyang tinututulan ng Washington mula nang matapos ang Cold War. Hindi nagkomento si Putin sa operasyon ng United States sa Venezuela, ngunit nanawagan ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Rusya kay Trump na iwan ang doktrina ng Monroe at simulan ang dialogo. At saka, sa sumunod na bahagi, biglang lumitaw ang isang sipi mula sa propagandistang Ruso na si Sergei Markov na nagsabi ng, "At ito ang sipi." Ipinakita ng ginawa ni Trump na pagnanakaw sa Pangulo ng ibang bansa na walang umiiral na pandaigdigang batas, kundi batas ng lakas lang, bagay na matagal nang alam ng Rusya. Iba't ibang paraan pwedeng bigyang kahulugan ang makabagong doktrina ng MONRO. Handa ba talagang kilalanin ng Estados Unidos ang pamamayani ng Rusya sa dating Unyong Soviet? O dahil malakas sila, kaya hindi nila papayagan ang anumang dakilang kapangyarihan kahit malapit sa kanila? Pagkatapos, may isa pang sipi sa materyal. Sa kabuuan, ang insider report ng Reuters ay nagsasabing nagkasundo sina Putin at Trump, ngunit walang totoong insider information. Para kina Putin at Xi Jinping,
Ang pagtutok ng Pangulo ng Estados Unidos sa kanlurang hemispero at posibilidad na siya ay maipit dito ay tila higit pa sa katanggap-tanggap dahil ang Russia ay nakatuon sa Ukraine at ang China naman ay sa Taiwan. Ngunit kung ang usapin ay tungkol lang sa kanlurang hemispero, malinaw na matagal nang itinuturing ng mga Ruso na ang buong post-Soviet Union ay bahagi ng kanilang interes. At ipapaalala ko na noong Nobyembre-Disyembre 2021 bago ang malawakang pananakop sa Ukraine, hayagan at diretsahang hiniling ng Moscow na bumalik ang NATO sa mga hangganan noong 1977. Ibig sabihin, umalis mula sa teritoryo ng post-Soviet Union. Pero mula noon, lalo pang lumaki ang NATO at sa nakaraang taon, 4 na beses agad na natalo ang Russia sa larangan ng geopolitika. Syria, malinaw na pagbagsak ng rehimen ni Bashar al-Assad. Kasunduan sa pagitan ng Azerbaijan at Armenia na matagal nang hindi magawa ng Moscow, sektor ng Gaza at huminang Iran. Ngayon, pati Venezuela na rin. Kailangan ng Kremlin na magkwento sa mga Ruso para isipin nilang ito talaga ang plano mula umpisa. Sa Venezuela, bumagsak ang rehimen ni Maduro hindi dahil sa walang nagawa ang mga Ruso para tulungan siya, kundi dahil napakagaling na geostrategist ni Vladimir Putin na nakipagkasundo na siya kay Trump. Sa totoo lang, walang nangyaring lihim na sabwatan ng dalawang superpower para ipagpalit ang dating Union of Soviet Socialist Republics sa kanlurang hemispero. Sa totoo lang, walang kailangang ibigay ang Amerika sa Russia para sa kanlurang hemispero at hindi rin ito tinanong ng Amerika. At diretsahang sinabi ni Trump sa publiko na wala siyang pakialam sa opinyon ni Vladimir Putin tungkol sa Venezuela. Noong inutos niya ang pagsakop kay Maduro, hindi niya ito pinag-usapan kay Putin. Kung di kayo naniniwala, pakinggan niyo ulit ang balita. Kahapon, ang press conference ni Donald Trump sa presidential na eroplano, 2 araw lang ang nakalipas. Bukod pa rito, kahapon ay lantaran pang pinagtawanan ni Pete Hegseth ang Russian PVO sa Venezuela na hindi gumana. Sabi niya, literal na 200 lang sa ating mga sundalo ang nakapasok sa bansa, nahuli ang presidente, na ilabas siya, at ang Russian PVO ay hindi man lang kumibo. Pasensya na, pero ganoon daw ang nangyari. Ngayon, nagbigay si Trump ng ilang kahilingan kay pansamantalang presidente ng Venezuela, Delcy Rodriguez, at sinabing handa siyang magpadala ng sundalo sa Venezuela kung tatanggihan ang pakikipagtulungan sa Estados Unidos. Ang pangunahing hinihingi ng Washington ay ang paghihigpit ng mga hakbang laban sa kalakalan ng droga, ganap na pagpapaalis ng mga ahente ng mga bansa o network na laban sa Estados Unidos, at pagtigil ng pagbebenta ng langis sa mga kalaban ng Estados Unidos. Hinimok ng Estados Unidos si Rodriguez, na nanumpa matapos mahuli ng American Special Forces si Nicolas Maduro, na palayain ang mga Amerikano sa kulungan sa Venezuela. Mahalagang ipaliwanag dito ang ilang bagay. Kamakailan lang, tahasang sinabi ni kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio na hindi dapat maging operasyonal na sentro ang Venezuela. At ngayon ay nananawagan na si Trump sa bagong presidente ng Venezuela na paalisin sa bansa ang lahat ng ahente ng mga Ruso. Hindi lang iyon, pati mga Cuban, Chino, Iranian at mga Cuban na taga-suporta ni Maduro, kailangan ding umalis sa bansa. Tahasan sinabi ni Trump na hindi dapat magkaroon ng mga Ruso at kaugnay nilang estruktura sa Venezuela. At mahalaga ito para sa Ukraine dahil sa Venezuela, mass production ng mga drone para sa mga Ruso ang ginagawa. Pero ikukwento ko pa ito sa isang hiwalay na episode. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Dapat ding itigil ng Venezuela ang pakikipagkalakalan ng langis sa mga Ruso. Huwag kayong magulat, bumibili ang Russia ng langis mula Venezuela at muling ibinibenta ito gamit ang Rosneft brand para kumita. At ayon din sa mga kausap ng Financial Times, inaasahan ng mga opisyal ng United States na ang bagong pinuno ng Venezuela ay magpapasulong ng malayang halalan sa bansa at pagkatapos ay magbibitiw sa pwesto. Dati nang tinanggihan ni Nicolas Maduro ang mga kahilingang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa, ngunit tila pumapayag na ang bagong presidente. At paalala ko lang, noong Lunes sa isang panayam ng National Broadcasting Company News, sinabi ni Trump na kung ititigil ni Rodriguez ang pakikipagtulungan sa mga opisyal ng Amerika, maaari siyang magpadala ng mga sundalo sa Venezuela. Ang komentaryong ito ay sumasabay sa pahayag ni Trump na ginawa niya noong Linggo, kung saan sinabi niya, at ikasite ko, kung hindi sila magpapakabait, gagawin namin ang pangalawang atake. Ayan na, sa pag-uusap, nilinaw ni Trump na wala siyang nakikitang pangangailangan para sa military invasion
at hindi niya sinabing nasa digmaan ang Estados Unidos laban sa Venezuela. Sabi ni Trump, nakikipaglaban tayo sa mga nagbebenta ng droga at sa mga nagpapalaya ng bilanggo papunta sa ating bansa. Pati ang kanilang mga adik at mga pasyente mula sa mga mental hospital ay pinapapunta nila sa ating bansa. Noong linggo, nanawagan ang bagong Pangulo ng Venezuela na si Rodriguez sa Washington para sa pagkakasundo at kooperasyon at inimbitahan ang Estados Unidos ng bagong pamahalaan ng Venezuela. Isang sipi tungkol sa pagtutulungan sa paggawa ng programa ng kooperasyon na nakatuon sa pangkalahatang pag-unlad sa ilalim ng internasyonal na batas at sa pagpapatibay ng matatag na pakikisama sa komunidad. Paalala, kahapon nagsimula ang paglilitis sa federal na hukuman ng Manhattan laban kina Nicolas Maduro at asawa niyang si Celia Flores. Inakusahan ng Estados Unidos ang napatalsik na pangulo ng narkoterorismo sa buwatan para magpasok ng kokaina at pag-iimbak ng mga machine gun at pampasabog. Pareho nilang itinanggi ang paratang. Ang susunod na pagdinig ay sa Marso 17, kaya sa totoo lang, kung titingnan mo ang kabuoang larawan ng mga nangyayari, lahat ng chismis na sina Putin at Trump ay nagkasundo raw, para sa akin, kalokohan lang iyon. Ano sa tingin ninyo? Isulat ninyo sa mga komento kung sa palagay ninyo ay may sabwatan o wala. Dito ko tatapusin. Isulat ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang bell, at i-like ang episode. Kung kapaki-pakinabang o interesante ang episode na ito, suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o subscription gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.